amen. Ayun. Akala ko, sira na ba? Ay, kabibili lang yan, ha? Ayun. Alam mo, palakpakan natin ng Panginoon. Alam mo, oo, pagka wala tayong boses, doon tayo agad nakatingin. Hindi, Hindi nyo na makikita kung nasan yung, yung controller nila. Kahit saan, kahit na andun pa sa Quezon City ni Kuya Troy na kokontrol na niya yan. Tama ba? But thank God, for this opportunity again to speak. This is our last topic of this series. Kay Pastor James, pagaling ka, no? Kasi siya is nagkasakit na ay may sakit, and tuloy natin pag-pray kasi yung kanyang gout at patuloy pa rin, but kasi siya dapat dito eh. But today, we will talk about still a chasing carrots for comfort, or ito isa sa pinaka popular, or isa sa pinaka, alam mo yun, hindi natin alam na sometimes sine-chase na natin yung isang bagay, okay, especially yung comfort. You know what, sino dito in this world, okay, I will tell you this, in this world, some people may hurt you. Or, okay, some people, or not some people, your closest people, okay, even your wife, okay, even your family, or your father, your mother, your child, will hurt you someday, and sometimes you are asking for comfort. Amen? And alam mo, totoo to, kasi isa sa pinaka, ito yung isa sa, hindi siya ganun kilala or popular, kasi this is all about sometimes yung our emotions. Sometimes, di ba, yung sometimes yung natin, yung pananampalataya ng karamihang Kristiyano ngayon ay nagbe-base na saan? Sa kanilang emotions. And actually, most of them are driven, okay, by their emotions, and dahil dun sa emotions na yun nila, naghahanap sila ng comfort. Or even, okay, in your workplace, in your school, di ba? Sino dito? Stress. Stress sa trabaho, itaas ang kamay. Wow. Walang trabaho! Yeah. Nakaka-stress din. So, ibig sabihin, walang stress sa inyo sa trabaho? Hindi pa. Oo. Sheena, dalawang kamay na kasi patapos na, Sheena, patapos na. Pwede ka na mag-resign, sabi ni Noel, But, alam mo, kasi, di ba, sometimes sa atin, di ba, we are bombarded with, every day of trials, or sometimes may nabalitaan ka bigla, and you need, yung nabalitaan kang bad news, and then talagang suddenly, di ba? Ang sese mo lang kanina pero bigla kang nalungkot. And ito po is sa pinaka sa atin na pagka nakarinig tayo ng especially yung mga bad news. And paano natin ito mapaglalabanan or mapagtatagumpayan. Or dito sa atin sa Pilipinas, actually sabi ko, ano ba yung mga comfort na ginagawa or hinahanap natin? 'Di ba? Alam mo, ito lagi yung sa laging sinasabi ng iba, I have a comfort food. Diba? Sino dito ganyan? Sino dito merong comfort food? Stress ako, kailangan ko ng pagkain. Ito yung stress ako, sangyap. Ang problema, yung sangyap na gusto niya pa, it's either gogioli or or sa Quezon City na pa isa pa namin pinupuntahan? Mr. Pogi, tsaka yung Gyomi, yan. And tabi lang po dati nila Kyotro yun kaya yun po yung paborito nila. But, di ba, yan yung nakikita natin lagi, di ba? Pagka-stress yung isang tao, they are asking for what? A comfort food. Tama? And alam mo, ito sa natin, sa mga company natin, or sa mga pinagtatrabuhan natin, alam mo, isa pang binibigay na comfort sa atin is what? Vacation, di ba? Team building, di ba? Alam mo, totoo naman, di ba? Most of us, stress ka sa trabaho. Alam mo, kapag hindi nyo naranasan yung team building sa
sa office ninyo, ibig sabihin no, wala daw kayong ginagawa. Kasi hindi kayo na-stress eh. Di ba? Kasi deserve nyo naman talaga na magkaroon ng isang team building or a vacation. Sinong gustong ganyan? Grabe, no? Parang hindi kayo na-stress. Parang alam mo, oh, di ba, parang minsan, di ba minsan, pagka ikaw is na-stress, anong gusto mong gawin? Ako, may kilala nga ako, inaway ng girlfriend, nagpunta dun sa bundok ng Tanay, di ba, ng Marilaki. Doon siya naglabas ng stress. You know what? Di ba? Secret. But you know what? Di ba, kasi we are looking looking forward for something that will comfort to us. Tama, mali. And sometimes hindi lang 'yan, meron pang material things, 'di ba? Sometimes this is my comforter, or minsan bumili ka ng sapatos, relo, jacket, damit, 'di ba? It will may ganyan tao, tama? It feels there is sometimes there is comfort. And ito pa, and sometimes, ito pa yung pinakamalala, meron tayong, especially, comfort in a person. Ito po yan, ito po yung lagi ko itong sinasabi. You know what? Napakahalaga po na kapag kayo ay naghahanap na magko-comfort sa inyo, you need to find a right person na magko-comfort sa inyo. Kasi, marami sa atin, you are down, okay? You are down. You are stressed. You have a problems. You know what? Alam mo kung ano nangyayari sa atin? When you go to a wrong person, sabihin ko sa inyo, kahit na anong problema mo, hindi kanya matatanggal sa sa distress na kinalalagyan mo ngayon. Kasi you are at the wrong person. Kaya napakahalaga, ako, lagi ko sinasabi, you need to pursue, okay, a group that will not only to comfort you, but to correct you. Alam mo, ako sa totoo lang, kapag ka may problema kayo, okay, minsan gusto kong yakapin na mahigpit, na nakayakap ako sa leeg. Kasi madalas, ito po yan may mga naghahanap ng comfort pero alam na nila yung sagot, ayaw nilang makinig. Kaya yun yung mga dapat mong ihag mo sa leeg, okay? para maramdaman niya or mapil niya talaga yung comfort na hinahanap niya. You know what? And sometimes, alam mo, in this world, totoo to, sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, sabi yan, do not love the world. Okay? Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, okay? The love of the Father is not in him. In 1 John, actually in John, 17 times niyang ginamit yung the world. Ano ba yung sinasabing the world? The world, okay? Sabi diyan, we shouldn't love people in the world. Sabi diyan, ibig sabihin, okay? Yung, kasi baka mamaya sabi mo, ay, pastor, do not love the world. Sino ba yung world? Okay? Or the things on this world. If you love the world, the love of the Father is not in Him or not in you. Okay? Sabi diyan, it doesn't mean we should love the people in the world, even the enemies. Doesn't mean we should enjoy the gift God has given. Okay? It is God, every good gift. Doesn't mean that we should love the creation and testify the glory of God. Ibig sabihin niyan, alam mo, kung ano yung meron dito sa mundong to, okay? Do not love. Alam mo kasi, yung mundong ito, okay? Pagka minahal mo yan, niyakap mo yan na matindi, at alam mo na you enjoy, okay, the world here, ibig sabihin yan, the cultural system of this world. Alam mo, yung makamundong tinatawag. Okay? Yun po yung ibig sabihin ni John dito. Hindi po yan sinasabi na wag mo mahalin yung tao na kasama mo. Hindi.
yung sistema or yung culture ng mundong ito. Yun po yung sinasabi ni ni John na wag nating mamahalin yung mundong ito. Ibig sabihin, yung sistema ng mundong ito. Bakit ano ba yung meron sa mundong ito? 'Di ba? Alam mo, tumingin ka na sa government or sa kahit saan eh. 'Di ba? You will not say you will say I don't love this person or I don't love this world. Alam mo, bakit? Kasi yung sistema ng mundong ito. And even right now, your situation right now, sinasabi mo minsan Lord, ano ba 'tong nangyayari sa mundong natin? Ano ba yung meron? Ano ba nangyayari dito sa mundo natin? 'Di ba? That is the corrupt system of the world. And sabi doon, kasi if you love the world, okay? Ibig sabihin niyan, nakikiayon ka na. Okay? Nakikiayon ka na sa sistema at ginagalawan ng mundong ito. And that is, sabi diyan, wala na diyan yung pag-ibig ng Diyos. For example, in your work, if in your work, the system or culture diyan is yung pera-pera lahat, alam mo, wala diyan yung pagmamahal ng Diyos. Di ba? If your work is to pursue your to engage or parang kasi sa mundo natin, sa natin ngayon, normal po actually yung kasalanan. Tama, mali. Normal na ginagawa ng iba, okay? Especially in a work or in a team building, yung mga lagi ko sinasabi to yung mga relationship, yung third party, 'di ba? Yung wrong relationship, laging nandiyan yan. That is, sinasabi ng Panginoon, okay, sabi ng Diyos diyan, ayan yung hindi mo dapat mahalin. Kasi yung life, okay, ng mundong ito, ang laging itinuturo sa atin ay hindi mo kailangan yung Diyos. Amen? Yung mundong to, sabihin ko sa inyo, ang tinuturo, hindi mo kailangan yung Diyos. Kaya mong mabuhay na wala yung Diyos. Kaya mong mag-explore or mag-excel sa iyong trabaho na wala yung tulong ng Diyos. And that is the system of this world. Kaya yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Yung mundong to, pinapalayo ka sa Panginoon. You know what? That's why, okay, comfort ay kailangan natin. Yung real comfort ng Panginoon. Why? Kasi you know what? Chasing a counterfeit comfort. Number one, it reveals your spiritual emptiness. It reveals your spiritual emptiness. Alam mo, if you are chasing a counterfeit of comfort, ito po yung nangyayari. It reveals our spiritual emptiness. Which means, okay, when you have a problem and you are chasing for comfort, a wrong comfort, okay, a false comfort, even though, okay, sa atin kasi, di ba, pagka nagkaroon tayo ng problema, ano yung karamihang ginagawa? Unang-una, nagiinom. Bakit tinamaan, no? Pastor! Ataga, Pastor! Iniwan niya ako. Alam mo, totoo to. When it reveals your spiritual emptiness. Bakit? Di ba? Pagka ikaw is may problema, ano lagi sinasabi? Tagay. Shot. Di ba? It reveals your spiritual emptiness. And sometimes, alam mo, when you are looking for that alcohol, actually, alcohol, sunod na yan, alam mo ko, droga. When you feel still empty, okay, looking, okay, for a false comfort, tanda mo to. Alam mo, sa totoo lang ito yung pinakamahirap dati. Dati to ako nagiinom talaga ako nung dati, di ba? Tagay natin yan, pre, di ba? Shut mo lang yan. Itagay mo ngayon yan. Bukas, paggising mo, wala na yung problema mo. Shut, di ba? Alam mo, paggising ko kinabukasan, ang sakit. Ay, ang cover. Ang sakit ng ulo ko. You know what? That reveals it will see or think na, alam mo, ikaw is you would feel still empty. Tama?
Kasi, alam mo, it reveals your emptiness, okay? Yung pagiging empty mo. Diba, yung problema natin, okay? Alam mo, sometimes kasi pinapalitan natin yan ng hinahanap natin yung comfort natin doon sa mga things, okay? Especially, yung pag-iinom or yung hangout with the tropa. And alam mo, pinakamatindi pa yan, papayuhan ka pa ng mga maling bagay. Di ba? Hinahanap mo yung bagay, okay, na magkakaroon ka ng panibagong problema. Alam mo, simula ako is nag-inom, lalo nadagdagan yung problema ko. Alam mo kung bakit? Naubusan ako ng pera. Nagagising ko, wala na akong pera. So, nakilang case tayo, di ba? Parang, alam mo, ang mahal pa ng ininom natin, di ba? Parang, alam mo, it reveals your spiritual emptiness. And sometimes, alam mo, you feel alone. You feel alone. Alam mo, ito yung pinakamahirap eh. Once na ma-reveal na ikaw there is empty space, okay, in your mind, in your heart, alam mo kung ano mangyayari? Alam mo kung anong kalamihan ginagawa ng iba? Nag-isolate sila ng kanilang sarili. And alam mo, it will not resolve your problem. Alam mo, ito yung lagi kong sinasabi. Alam mo, lagi kong sinasabi sa mga kana-counsel ko, you know what? Pagka merong kang problema, do not isolate yourself. Ayoko dyan kala pastor kasi mayaman yan. Ayoko sumama dyan kasi, ayoko yan kasi, ano mo yun? Ha? Magastos yan! Oo! Pag may problema ako, magastos yan eh! Adali ko kasi yan sa coffee shop, sa mga ano. But you know what, di ba? It will reveal, okay? But still, okay? Do not try to isolate yourself. Do not try to isolate yourself. Sabi diyan, do not love the things on this world, okay? Sabi diyan, or nor the things in the world. Anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ito yung problema sa atin kasi many Christians are trying to say, Lord, I need space. I need rest. You know what? Nung ma-realize ko to, alam mo, ako every time na nagkakaproblema ako, I don't want to miss yung praise and worship. I don't want to miss the praise and worship when I have a problem. Alam mo kung bakit? Kasi ang problema sa atin, lumayo ka ng lumayo, tapos pagbalik mo sa Panginoon, empty ka pa rin. You cannot, and sabi mo, Lord, mas kailangan mo yung Panginoon. Alam mo, kaya gustong-gusto lagi mag-praise and worship, I can shout. I can shout to the Lord. Kaya minsan pagka nandun ako sa dulo, mas gusto ko sa dulo eh. Kasi yung boses ko, pangit naman talaga eh. Di ba? Para ako sumisigaw na, I love you Lord. Di ba? Pero, ang tama to, pagka kumakanta dito, hindi ako naririnig dun eh. It is between me and God eh. Di ba? Ang problema lang, pagka nagkamali ako ng lyrics, huli. Di ba? Alam mo, but it is good. You know what? You need to release it to God. Kaysa, lumayo ka sa Panginoon, you need space. Alam mo, it will still result you in emptiness. Kung hindi mo ilalapit yan sa Panginoon. Kahit na, alam mo, kaya itong problema eh. Kaya kahit na ang tagal-tagal mo nang pinagdaanan yung problema na yun, pagbalik mo sa church, dala mo pa rin siya. Bakit? Kasi hinanap mo siya sa maling pamamaraan. Amen? Kaya alam mo, kapag ikaw may problema, kang lumayo. Mas lalo kang lumapit sa Panginoon. And yung pagmamahal ng Diyos, sabihin ko sa inyo, mas lalo mong mararamdaman. Kasi hindi mo mararamdaman yung pagmamahal ng Diyos once na lumayo ka eh. I'll tell you this, hindi mo mararamdaman yan. Dahil naniniwala ako, gagamit yung Diyos, okay, para iparamdam sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo. Amen? Pwede mong tapikin mo yung katabi mo, huwag kang lalayo. Diba? Huwag kang aalis kapag ikaw is nagka-problema. Diba? Yes, it will still result in emptiness. Sabi niyo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, sabi diyan,
For Christ's love compel us, di ba? Compel us that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Alam mo, sabi, ito kasi, we are always living on ourselves. You know what, mga kapatid? Nung ikaw is nagkaroon ng problema, it is an opportunity na lumapit ka lalo sa Panginoon and hindi mo na yan, hindi ka na namumuhay, okay, sa sarili mo lamang. You are living with God. You are living for the Lord. Amen? Problema kasi, pagka ikaw nagka-problema, reject lahat. Inalis mo na lahat ng tao. Sarili mo. Yung taong makakatulong talaga sa'yo, tinanggal mo na. Okay? Number 2, sabi diyan, eliminate our need for faith. Ito, eliminates our need for faith. You know what? Pagka may problema tayo, pagka napakalaki na ng problema natin, we are now questioning the Lord. Where are you, Lord? Are you real? Di ba? Instead of looking for God's comfort, kino-question mo na yung pananampalataya mo sa Panginoon. I will tell you this, maging Kristiyano ka man o hindi, yung problema mo hindi mawawala. You know what? Pero ito yan, yung pananampalataya mo, okay, ay mas lalong lalago para sa Panginoon. When you are down, okay, you are asking for God's presence, it takes faith. Yung pananampalataya mo, yung kailangan mo, especially pagka meron, alam mo yung word na sinasabi ng Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. I will surrender it to you and I will trust your will to me. Naranasan mo na ba yan? Lord, let your will be done. Sometimes kasi, when we have a problem, yung pananampalataya natin sa Panginoon, parang accessories. Tama? Alam mo kung bakit? Lord, parang accessories, yung relo. Di ba, Lord, teka lang, mamaya ka na, kaya ko to. Yan kasi nangyayari sa atin eh. Pagka may problema tayo, maliit man o malaki, anong ginagawa natin? Lord, diyan ka lang ha. Totoo to? Lord, akin tong problema. Lord, this is my battle. No! Alam mo, it takes, yun problema, it takes away your faith in God. And you are now questioning the Lord, Lord, are you real? Alam mo, tapos minsan, may isip-isip ko, sa tagal ko nagka-counsel, may mga problema, may mga trials, sabi ko, Lord, teka lang, itong problema na to napakaliit lang sa problema na pinagdaanan ko nung nakaraan. Ito kasi, it eliminates their faith. Their problems is bigger than their faith. Kaya ano nangyayari? Di ba? Nawawala na yung pananampalataya mo sa Panginoon. That's why, mga kapatid, sabi dito, when you have a problem, okay, it should be exercising in our faith. Sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi diyan, and without faith it is impossible to please the God, because anyone comes to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him. Alam mo, if you believe that God is real, God is not dead, can sue, or you can pursue, okay, your faith to Him. Alam mo, baka yan yung tinetest yung iyong pananampalataya lalo sa Panginoon. Sabi diyan, you cannot pursue comfort and walk by faith. Okay? You cannot pursue comfort and walk by faith. Alam mo, it should be a walk by faith alone. Sabi diyan, number 1, sabi diyan, embrace the
authentic. Okay? Embrace the authentic. You know what? Ito po yan. When we have a problem, God is our comforter. Alam mo, ito yung halos pinag-aralan ko to nung time na ako nag-aaral pa sa Bible school. Sabi ko, Lord, may isang attribute si Lord that He is a great comforter. Alam mo, ito yung sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 5. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort, who comforts us in all our trouble, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God, just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abound through Christ. Alam mo, sabi dito sa the Spirit of the Lord, alam mo, the comforter dito na tinatawag is yung the Spirit. We believe in Trinity. Okay? The God the Father, the Son, and the Holy Spirit. You know what? The God of the Spirit, sabi dito, na word na ginamit dyan na comfort, okay, sabi dyan, parakletos, okay? It means comforter, counselor, and helper. Yan po yung is how Jesus keep His promise always to be with you. Is always to be with you in any situation, okay? No, sabi nga in the ends of this world, God is with you. That's why yung comforter natin is yung Holy Spirit that lives in you. Ano nyo ba yan? Alam mo, naniniwala ako dito that when you have a problem, the comforter, the Holy Spirit will give you a comfort. Alam mo kung paano? Ito kasi yun hindi natin nare-recognize yung binibigay sa ating comfort ng Diyos kasi it is, it is by the Spirit. Alam mo, hindi mo yan nare-recognize. Bakit? Kasi hindi mo nakikita yung prompting ng Holy Spirit sa'yo. Alam mo yung prompting ng Holy Spirit sa'yo? When you have a problem, okay, minsan ba napapose ka and biglang may binigay sa'yo na idea si Lord for the solution of your problem? Alam mo, naniniwala ako, it is from the Lord, okay, the Spirit of the Lord comforts you. When you have a trials, okay, sabi dyan, when you have a problem, namatayan ka, you know what? God can give you a comfort. May problema ka, alam mo, ito yung maganda sa isang Kristiyano When you know that God is our comforter, kahit na gaano kalaki yung problema na ibigay sa'yo ng mundong to, babangon at babangon ka. I will tell you this, alam ko sa sarili ko na kahit anong pagdaanan mong problema, you just need to recognize the move of the Holy Spirit that is convicting you. Ang problema sa atin, nagpapatalo tayo sa flesh natin. Bakit? Ayaw mong bumangon, pinapabangon ka ng Panginoon. Pinapakilos ka ng Diyos. Pastor, diba? Ito lang ako. Alam mo, God compels you, bumangon ka. Naniniwala ako doon. Kasi, if you recognize the Lord, He will comfort you. Kaya, alam mo, naniniwala ako sa mga tunay na Kristiyano at mararamdaman nila yung comfort na kahit anong problema, tatayo sila Naniniwala ako doon kasi that is God's comfort. That is divine comfort of the Lord. Sabi diyan, embrace ang problema sa atin, when we have a problems. Ang laging sinasabi sa atin, I was defeated. Lord, I was starting over and over again. Sabi diyan, makinig ka sa akin, you are not starting from zero. You're starting from you are starting right now with experience. Amen? Ang problema sa atin, kaya tayo nadidipit ng ating problema
Kasi hindi natin yon tinetake as our experience. Amen? Kaya tayo natitipit ng ating problema kasi hindi mo alam that God convicts you that you are a conqueror. Di ba? You are an overcomer. Kasi nawawala sa iyo yun eh. Nawawala sa atin yung pagre-remind sa atin na, Lord, this battle is not only my battle. You are my comforter. Di ba? Alam mo, kaya minsan, kahit na sobrang down ka, kahit na minsan, ang laki ng problema mo, one day gigising ka na masaya. Kasi babangon ka dahil sa Panginoon. And that is the Holy Spirit, okay, that is over in us. Alam mo, ito ang problema kasi sa atin eh. Ito ang problema pagka nagkakaroon tayo ng comfort at hindi natin ang ina natin nawawala yung ating once na nagkaroon tayo ng problema or once na nagkaroon tayo ng problema, sabi diyan, why can't I get over this? Sometimes you are questioning yourself, why I do keep dealing with the same issue. May tanong ba kayong ganyan sa sarili ninyo? Di ba? Why won't God remove this burden from me? Di ba minsan pagka ikaw tinatanong mo na yan sa sarili mo eh. You know what? Have you considered that struggle, okay, forces you to draw closer to God? Yung problema, yung trials na yan, alam mo, it will draw you near closer to the Lord. Once na lumayo ka sa Panginoon, hindi mo talaga mararamdaman yung comfort niya. Yung divine comfort na hinahanap mo ay hindi mo makikita sa ibang tao. Once na nilayo mo lalo yung sarili mo at sineparate mo lalo yung sarili mo sa Panginoon. You know what? Kung ikaw merong same issues until now, sinasabi mo sa akin, Pastor, mag-i-start na naman ako ulit from zero. You know what, mga kapatid? Baka mas lalo ka pang kailangang lumapit sa Panginoon. But this is the time you need more of God. Number 2, embrace divine discomfort. Embrace divine discomfort. Sino dito, ayaw ng discomfort? Sino dito? Ayaw ng pain. Ayan, ayaw ng pain. Alam mo, di ba sa atin, sa totoo lang, ayaw natin ng masaktan, ayaw natin ng nasasaktan. Di ba? But sabi dito, alam mo, yung pain without purpose is wasted. Alam mo, yung pain without purpose is wasted. Marami sa atin ganito, ayaw natin na nasasaktan, pero pag alam mo yung purpose kung bakit ka nasasaktan, ipagpapatuloy mo. For example, ganito. Sino dito gustong pumayat? Ito. Turo ko na. Basta meron. Ito kasi, sino dito gustong pumayat pero ayaw mag-jogging? Ayaw gumising ng umaga. Ayaw. Kasi di ba bakit? Di ba pagka tayo naggumising ng maaga at nag-jogging tayo, ang sakit ng katawan natin. Tama? Ako, kailangan talagang, sabi niya, nag-gym siya isang beses, parang sakit-sakit ng katawan niya, parang ayaw daw ulitin eh. Pero you know what? Ito yun eh. Pero kung alam mo, okay, na yung pain mo may purpose para sa sarili mo, okay lang masaktan. Tama? Okay lang, okay. Ito kasi yung ito kasi, pagka ikaw nasaktan, actually, willing ka pa nga magbayad eh. Tama mali? Di ba? Willing ka magbayad kapag ikaw is nasaktan. Alam mo, the more pain na makukuha mo, the more na basta, okay, alam mo yung purpose kung bakit mo yung pinagdadaanan, ipagpapatuloy mo. Tama? Ako, namayat na talaga ako eh, di ba? Umagri kayo, ako speaker ngayon. Alam mo, ito sa naging, yung last year, this year pala, nag-start ako mag-gym ng every once a week lang. Hindi nyo napansin, no? Talagang pinush ko sa sarili ko na mag-gym. Pero,
Alam mo, the more na nagbubuhat ako, ang sakit eh. Nasaktan ako eh. Tapos, imagine mo, nagbabayad ako ng 70 pesos or minsan mas malaki pa para masaktan. Pero, tanda mo to, dagdag yun si Ahayje, kaya once a week lang ako kasi may gym na ako araw-araw kay Ahayje. Pag binubuhat mo siya, 10 kilos siya eh. So, para na rin ako nag-gym. So, pero, alam mo, pagka di ba, once na alam natin na yung pain may purpose, okay lang masaktan tayo. Amen? Pero pagka hindi mo alam kung ano yung purpose ng pain ngayon, alam mo kung bakit ka nasasaktan, kung bakit mo ginagawa yung bagay na yan, kahit na nasasaktan ka, parang there's no reward after all. After all the pain na ginawa mo, there's no reward. Kaya ako naniniwala ko, 'di ba? Sabi diyan, when there is a pain, 'di ba? Kailangan mo malaman kung ano yung purpose, kung bakit mo yan pinagdadaanan. Just like sabi dito sa James chapter 1 verse 2 to 4, sabi diyan, consider it all joy. Ito po yan, consider it all joy. My brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have the perfect result, so that you may be perfect and complete in lack nothing. Ito yung problema eh. Di ba? Lord, ano yun? Gusto kong ito yung karamihan sa atin eh. Lord, bigyan mo ako ng gusto kong mawala yung pagiging mainitin ng ulo ko. Di ba? Lord, gusto kong mawala yung pagiging ma-high blood ko or lagi magagalitin. Binigay sa yung asawa mo, yung partner mo. Diba? Answered prayer yan. Bakit? Tinetest ka ni Lord para mawala yung pagiging ma-high blood mo. Diba? Diba, Nathan? Answered prayer yun kay Chi. Diba? Kasi, yun ang panalangin niya eh. Diba? Kasi yun ang panalangin mo eh. Diba? Mawala yung pagiging mainitin ng ulo mo. Tignan mo yung asawa ko, laging mainit ang ulo niyan eh. Tinetest siya ni Lord. You know what? You know why? Kasi ito po yan. Sabi dyan, so that you may be perfect and lack in nothing. Alam mo, mga kapatid, kung yung problema mo ay, sabi dyan, pagka yung problema hindi mo nilalagpasan or hindi mo ginagawa ng solusyon, it will take you an immature Christian or immature person. Tama? Pero pagka alam mo, okay, na yung problema na yan, tinetake mo siya para ikaw is maging matured at binigay ng Diyos yan sa'yo para maging mas matured ka, maging complete ka, di ba? Alam mo, that is para maging perfect ka, okay, in eyes of the Lord, not in eyes of people. Okay? So, endure, di ba? When you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Diba? And endurance produces in a perfect person. Diba? Dahil ito, kaya yung pain, huwag kayong matakot. Yung trials, huwag kayong matakot. Sabi diyan, consider it pure joy. Matuwa ka. Kasi after the trials, there's a blessing. Claim it. Kasi naniniwala ko merong blessing after that trials. Sabi pa dito, not only so, but we also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance, and perseverance produces character, and character produces hope, and the hope does not put us in shame, but God's love has seen pour out into our hearts through the Holy Spirit who have given us. Di ba? Mga kapatid, alam mo, sabi diyan yung ating alam mo, kaya binibigay ng Diyos sa yan, mas concern sa iyo yung Diyos sa character mo. Okay? Kasi yung character mo, yung mahalaga sa Panginoon. Amen? Alam mo, kaya kung ikaw ngayon may pinagdaanan kang problema, lagpasan mo yan, di ba? Masaya ka. Kasi the more problem na dumarating sa iyo, ibig sabihin yan, lalo kang sinasala ng Panginoon para maging ikaw ay
maging kagamit-gamit sa kanyang ministry. Number 3, embrace that this isn't your best life. Embrace that this isn't your best life. Yet what we suffer is nothing compared to the glory that He will reveal to us later. For all creation is waiting eagerly for the future when God will reveal who His children really are. Alam mo, ito yung ano ng Panginoon. You know what? This is the hope that we have. Alam mo, kung ano yung meron ka ngayong suffering, okay? Yung best, wala sarili. Alam mo, yung best will come. Okay? Hindi ko maano pero alam mo, yung best, okay? Ilalabas pa sa'yo ng Panginoon. Kung ano yung meron ka ngayon, ano yung trials na meron ka ngayon, you know what? Do not still the same. Huwag kang manatili na kung ano ka ngayon, okay? Improve mo lalo yung sarili mo, improve mo lalo yung yung sarili mo para mas magawa mo yung best of your life. Problema, pagka tayo is may problema, diba, binobombard tayo ng problema, hindi na natin nagagawa yung best natin. Hindi na nailalabas ng Diyos yung best mo sa sarili mo. Alam mo, ito yung nabasa ko dun sa dati lagi na alam mo sa ngayon yung lagi ko napapakinggan to sa mga especially sa mga networking before na alam mo try mo yung ginagastos mo ngayon, sabi nila doon, kapag ka ikaw napagtagumpayan mo yung maliit na bagay at napagtagumpayan mo ulit yung susunod na bagay, alam mo easy na lang yun mga yun, di ba? Alam mo, gumagastos ka ng, naniniwala ko, kaya ka gumagastos ng malaki kasi ine-stretch ni Lord yung iyong territory. Okay? Ine-enlarge ni Lord yung iyong territory. Ibig sabihin, the more na lumalaki yung gastos mo, okay? The more na mas lalo kang, na-stretch yung sarili mo. Kasi di ba dati, ang gastos mo lang sino dito dati di ba, ang pinagkakasya mo lang 12,000. Tapos, ngayon, 15,000 yung utang mo monthly. Yung ine-expense mo, 50,000 monthly. Yung, alam mo, ini-stretch ni Lord di ba? Yung iyong kakayanan. And you would say, Lord, talaga, na-provide mo to? Di ba? Ako ito lang yung na-amaze ako kay Lord Di ba? Dati, ang utang ko lang, 17,000 yung sasakyan. Lalo na binabayaran ko. Tapos, talagang, alam mo, ay nadagdagan. Pero alam mo, na-stretch yung kapangyarihan ng Diyos at pinapakita niya, dinidisplay niya yung kapangyarihan niya. Kasi hindi mo mailalabas yung best mo kung nag-i-stay ka dyan. Hindi mailalabas ng Diyos yung best mo kung hindi ka willing mag-take ng risk. Hindi mailalabas ng Diyos yung best mo kung takot ka, okay? Takot ka na gumastos ng malaki, takot ka mag-take ng risk, takot ka malos. Alam mo, hindi malalabas yung best mo ngayon. Totoo. Hindi mailalabas ng Diyos yung best mo. Kasi minsan, nag-i-stay tayo kung ano meron tayo ngayon. Alam mo, try mong i-stretch yung isip mo and yung paano ka lalo mas gagamitin ng Panginoon. That's why sabi diyan, that's what suffering. Sabi diyan, yet we suffer is nothing compared to the glory that He will reveal to us later. Alam mo yung big sabihin niyan, yung victory, okay? Actually, sabi nga yan yung mga Christian, ka na agad matagumpay ka na In the end of your life, there's always a victory. Alam mo, wag mo lang hayaan ngayon na mag-stay ka dyan sa problema mo. Because your mess will become a message. Di ba? Your problems, will turn or will become a mentor someday in somebody or someone. Kaya naniniwala ako, kung ano yung pinagdaanan mo ngayon, may purpose yan. Di ba? Kasi someday, lalapit sa'yo yung isang tao
or someday may mga bagong lalapit sa'yo, Pastor, paano mo ginawa yan? Jason, paano mo nalagpasan yan? Jex, paano mo nalagpasan yan? Nathan, paano mo nagawa yan? Di ba? Lalapit sa'yo. John, paano mo nagawa yan? Di ba? Lalapit sa'yo yung mga taong yan eh. Di ba? Kasi napakita mo na fulfill ng Diyos yung purpose niya sa buhay mo. Dahil yan, trying to fulfill an eternal longing with temporary comfort will lead to an empty life. Alam mo, hayaan mong yung Diyos ang mag-comfort sa inyo. This is the key. When you have a problem, surrender it all to God. Surrender it all to God. Give it all to God. As if na Lord, binigay ko na ito sa iyo, itong problema na to ay hindi ganun kalaki. Alam ko na mas malaki ka kaysa sa problema ko, mas malaki ka ngayon sa pinagdadaanan ko. I will surrender it all to you. And I will say, sabihin ko sa iyo, someday, lalapit ka sa akin, Pastor, salamat. Kasi tinuruan mo ko na yung Diyos ang kumilos sa buhay ko. Hindi kami yung pastor ang kikilos sa buhay ninyo, kundi yung Diyos ang kikilos sa buhay nyo. And this sabi diyan, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Yeah? Surrender it to God. And then someday, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, that is what scriptures mean when they say no eyes has ever seen, no ear has heard, and no mind has imagined God has prepared for those who love Him. Alam mo, hindi ko kayang abutin or kayang maabot ng aking isipan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Because someday, you would say to young generations, this is what God has done in my life. Di ba? Yan yung gusto kong marinig. Alam mo, yan yung gusto kong someday, na ipakita sa next generation. Yung generation ng mga kabataan natin ngayon na, alam mo, yung mga babies, yan yung gusto kong sabihin someday sa kanila that this is God has done in our lives. Not me, not Pastor John, or not not you, but it is God's glory. Amen? Can we pray?